Kapag pinag-uusapan natin ang ventilatory support o mechanical ventilation, isipin natin ito bilang isang backup system para sa baga. Para itong power bank ng katawan kapag paubos na ang battery ng respiratory system. Hindi ibig sabihin na gumamit agad ng ventilator dahil hirap lang huminga ang pasyente. Ang goal nito ay suportahan ng pasyente hanggang gumaling ang problema o tulungan siya kung meron siyang pangmatagalang respiratory condition. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit kailangan ng ventilatory support. Una, dahil kulang ang oxygen na nakakarating sa dugo na tinatawag na hypoxemic respiratory failure or type 1 respiratory failure. Pangalawa, dahil hindi na ilalabas ng maayos ang carbon dioxide na tinatawag na hypercapnic respiratory failure or type 2 respiratory failure. Sa madaling salita, ang type 1 respiratory failure ay problema sa oxygenation. May hangin na pumapasok sa baga pero hindi sapat ang oxygen na nakakarating sa dugo. Samantalang ang type 2 respiratory failure ay problema naman sa ventilation. Hindi sapat ang paglabas ng carbon dioxide kaya naiipon ito sa katawan. Hindi lang basta mababa ang oxygen o mataas ang carbon dioxide ang dahilan para ikabit ang pasyente sa ventilator. Ang pinaka-importanteng factor pa rin ay ang clinical status ng pasyente. Ibig sabihin, mas mahalaga kung ano ang nakikita sa pasyente kaysa sa isang numero lang sa laboratory result. Halimbawa, may pasyente na may abnormal na ABG pero alerto, nakakapagsalita at hindi mukhang nahihirapang huminga. Samantalang may isa namang pasyente na medyo okay ang ABG pero sobrang hingal, pagod na ang respiratory muscles at nalilito na. Mas nakakaalarma minsan ang pangalawang sitwasyon. Kaya sa respiratory care, hindi sapat ang tingin sa ABG lang. Kailangan tingnan ang buong picture. Para itong social media profile, hindi mo pwedeng i-judge ang buong tao base lang sa isang picture. Kailangan makita ang buong story. Isa sa mga pangunahing dahilan ng ventilatory support ay ang inadequate alveolar ventilation. Nangyayari ito kapag hindi sapat ang hangin na umaabot sa alveoli para mailabas ang carbon dioxide. Kapag hindi sapat ang alveolar ventilation, nagsisimulang tumaas ang PaCO2. Ang normal na PaCO2 ay nasa 35 to 45 millimeters of mercury. Kapag umabot ang PaCO2 sa higit 55 millimeters of mercury, isa na itong warning sign na maaaring kailanganin ng ventilatory support. Ibig sabihin, hindi na sapat ang natural na paghinga para mailabas ang carbon dioxide. Habang tumataas ang carbon dioxide, bumababa naman ang pH ng dugo. Ang normal na pH ay 7.35 hanggang 7.45. Kapag bumaba ang pH sa mas mababa sa 7.20, nagkakaroon ng matinding respiratory acidosis. Dito nagsisimulang maapektuhan ng utak, puso at iba pang organs. Imagine mo na lang ang carbon dioxide bilang basura sa loob ng bahay. Kung hindi na ilalabas ang basura araw-araw, magsisimulang bumaho ang bahay. Ganon din ang katawan kapag naiipon ang carbon dioxide. Ang susunod na mekanismo ay inadequate lung expansion. Dito naman, hindi sapat ang paglawak ng baga sa bawat hinga. Isa sa mga sinusukat dito ay ang tidal volume o VT. Ito ay ang dami ng hangin na pumapasok at lumalabas sa bawat normal na paghinga. Ang normal na tidal volume ay nasa 5 hanggang 8 ml per kg. Kapag bumaba ito sa mas mababa sa 5 ml per kg, indikasyon ito na hindi sapat ang ventilation. Kapag mababa ang tidal volume, parang nagre-reply ka lang ng isang salita sa group chat. May communication pero kulang na kulang para maiparating ang buong mensahe. Isa pang sinusukat para sa lung expansion ay ang vital capacity o VC. Ito ang pinakamalaking dami ng hangin na kayang ilabas matapos huminga ng malalim. Ang normal na VC ay nasa 65 hanggang 75 ml per kg. Kapag bumaba ito sa mas mababa sa 10 ml per kg, seryosong senyales ito na maaaring hindi kayanin ng pasyente ang sariling paghinga. Kasama rin sa assessment ng lung expansion ang respiratory rate.
Ang normal na respiratory rate ay 12 hanggang 20 breaths per minute. Kapag ang respiratory rate ay umabot sa higit 35 breaths per minute, ibig sabihin sobrang nagwo-work ang katawan para makahinga. Para itong cellphone na sobrang daming apps na naka-open at mabilis malowbat. Ang susunod na category ay inadequate muscle strength. Dito naman, problema ang lakas ng respiratory muscles. Tandaan natin na hindi lang baga ang kailangan sa paghinga. Kailangan din ng malakas na diaphragm at iba pang respiratory muscles. Isa sa mga sinusukat dito ay ang maximum inspiratory pressure o MIP. Sinusukat nito kung gaano kalakas humigop ng hangin ang pasyente. Ang normal na MIP ay nasa negative 80 hanggang negative 100 cm water. Mas negative ang value, mas malakas ang inspiratory muscles. Kapag umabot ang MIP sa negative 20 cm water o mas mahina pa, red flag ito na maaring hindi na sapat ang lakas ng respiratory muscles para mapanatili ang ventilation. Para bang nagwo-workout ka lang sa gym, kapag sobrang pagod na ang muscles, hindi na nila kayang buhatin ang parehong timbang. Ganun din ang respiratory muscles. Mahalaga rin ulit ang vital capacity sa muscle weakness. Kapag mas mababa sa 10 ml per kg, maaaring hindi sapat ang reserve ng pasyente para makahinga ng maayos. Isa pang parameter para masukat ang muscle strength ay ang maximum voluntary ventilation o MVV. Ito ay ang maximum amount ng hangin na kayang galawin ng baga sa loob ng 1 minuto. Kapag ang MVV ay mas mababa sa 2 beses ng minute ventilation, indikasyon ito na halos ubos na ang reserve capacity ng respiratory muscles. Parang tao na overtime ng overtime, kahit gumagana pa, konting dagdag na trabaho na lang ay tuluyan ng babaksak. Ang susunod naman na category ay ang increased work of breathing. Ito ang sitwasyon kung saan sobrang effort na ang kailangan para makahinga. Isa sa mga sukatan nito ay ang minute ventilation o VE. Ito ay ang total na hangin na nalilipat sa loob ng 1 minuto. Ang normal na VE ay nasa 5 hanggang 6 liters per minute. Kapag higit 10 liters per minute na, ibig sabihin, sobrang nagtatrabaho na ang respiratory system ng pasyente. Para itong tumatakbo sa treadmill buong araw. Kahit kaya pa sa umpisa, eventually mapapagod din ang katawan. Tinitingnan din ang dead space over tidal volume ratio o ang bahagi ng bawat paghinga na hindi nakikilahok sa gas exchange. Ang normal na dead space over tidal volume ratio ay 0.25 hanggang 0.40. Kapag lumampas ito sa 0.6, malaking bahagi ng bawat hinga ay nasasayang lang. Para bang nagbabayad ka lang ng internet pero kalahati ng bandwidth hindi mo naman nagagamit. Sayang ang effort pero kulang ang resulta. At ang huling category ay hypoxemia. Dito naman, pangunahing problema ang kakulangan ng oxygen sa dugo. Ang dalawang mahalagang parameters dito ay ang PaO2 gradient at PaO2 over FiO2 ratio. Kapag ang PaO2 gradient ay higit sa 350 mm of mercury sa 100% oxygen o kapag ang PaO2 over FiO2 ratio ay mas mababa sa 200, indikasyon ito ng malubhang oxygenation failure. Sa dulo, ang mga importanteng tanong ay, kamusta ang pasyente? Alerto pa ba? Pagod na ba ang respiratory muscles niya? May respiratory distress ba? Lumalala ba ang mental status? Kapag pinagsama-sama ang clinical assessment at physiologic indicators, doon natin masasabi kung kailangan ba talaga ng ventilatory support ng pasyente. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys!